magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 36 na minuto na po, makalipas ang alas 4 ng umaga. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po araw ng Miyerkules, ika-20 sa buwan ng Mayo taong 2026. Ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Daddy. Oh, good morning sa inyong dalawa. Amigo Good Sherwin. Gandang araw. Bernard. Oh, Morning! Tataw na! Ataw na tayo. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na sa May 22 o sa araw ng Biyernes magtatapos ang Service Contracting Program. Samantala, nais naman ng ilang lokal na pamahalaan na ipatupad ang programa na kani-kanilang lugar. Si Asher Kadapan Jr. humahataw. Naglabas ng panibagong abiso ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay ng pagpapatupad ng Land-Based Service Contracting Program. Nilinaw ng LTFRB na bukas pa ng gabi, May 22, pagsapit ng 11:59 PM, magtatapos ang naturang programa. Salungat ito sa naunang advisory na inilabas ng ahensya kung saan sinabi nito na May 21 matatapos ang Service Contracting Program. Ibig sabihin, makakukuha pa rin ng insentibo ang mga Public Utility Vehicle o PUV na kasali sa programa hanggang bukas, habang patuloy pa rin makatatanggap ng 20% discount ang mga pasahero sa mga participating PUV at hanggang 40% na diskwento naman sa mga estudyante, senior citizens at persons with disability. Samantala, nagpalabas ng kautusan ng Department of Transportation o DOTR para sa karagdagang alituntunin sa pagpapatupad ng Service Contracting Program. Batay sa Department Order ng DOTR, maaaring pumasok sa kasunduan ng service contracting ang mga lokal na pamahalaan dahil marami anilang mga LGU ang nagpahiwatig ng interes sa implementasyon nito. Bunsod nito, mas iniayos pa ng DOTR ang mga alituntunin ng programa para sa partisipasyon ng mga LGU sa service contracting. Batay sa supplemental guidelines, ang implementasyon ng programa ay pangangasiwaan ng LTFRB para sa land-based PUVs, habang ang Maritime Industry Authority o Marina naman ang mangangasiwa para sa mga sasakyang pandagat. Maaari naman direktang kumontrata ang mga participating LGU sa mga kwalipikadong transport cooperatives, mga asosasyon, mga korporasyon o otorisadong marine operators. Inaatasan naman ng DOTR ang LTFRB, Marina at mga kasaling LGU sa pagpoproseso ng maagap na pagbabayad sa mga nakontratang pampublikong transportasyon. Alinsunod dito sa naibigay na serbisyo at napagkasundo ang performance indicators na nakapailalim sa programa. Pinagsusumite rin ang mga identified LGU ng mga regular na monitoring, implementasyon at accomplishment reports ng service contracting program sa LTFRB at Marina. Sa kasalukuyan ay hindi pa inaanunsyo ng DOTR kung kailan magsisimula ang pagpapatupad ng programa sa mga makikilahok na LGU. Asher Kadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang access para sa 10 piso kada litro na fuel subsidy program upang mas marami pang mga driver ng pampasaherong jeep at UB Express ang makinabang sa programa sa buong bansa. Ayon sa Department of Energy, sa ngayon ay mayroon ng nasa 938 na mga gasolinahan sa buong bansa ang operational at handang tumanggap ng fuel subsidy transactions para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Layo ng programa na gawing mas accessible, mabilis at maginhawa ang pag-avail ng fuel assistance para sa mga PUB driver. Para po sa kumpletong listahan ng participating gasoline stations sa fuel subsidy program, maaari itong i-check sa Facebook page ng DOE. Hataw Balita ngayon. Ayan, good news to, no? That's correct. Oo, kasi mas dumami, 938 na gasoline station na yung pwedeng
puntahan ng mga PUB driver para sila ay magkaroon ng ganitong access para sa 10 piso kada litro na fuel subsidy. Magandang landing. Nasa 1,500 pesos yung maaring matipid o maximum ng isang kasali o sasali na PUJ driver dyan sa programa na yan. Mayroon pang good news yung isa. Ano pa yung good news? Konting extension, nilinaw ng LTFRB na Yung report ni Asher. na yung service contracting program ay hanggang sa 22. At mayroon pang good news. Pwedeng yung possibility na i-adapt ng LGU. Yun yung apila ng DOTR na i-adapt. Actually, may ilang LGU na daw na nag-adapt ng programa. Yes. Actually, di ba dito sa Maynila, si Mayor Isko, isa sa mga nangunan niyan na tatandaan ko. And kung ito i-adapt sa LGU, wow, marami silang pera. Pwede pala nilang gawin ito, no? That's very good. Good news sa mga driver yan. But, huwag kalilimutan yung pagbibigay ng diskwento doon sa mga pasahero. Kapag Lalo na sa pinatupad mga yan. mga PWD, mga senior citizen din, malaki din Kasi mayroon akong naririnig, talagang every time nasasakay siya, yung nasa service contracting, hindi talaga nagbibigay ng diskwento. So, kahit na ito ay magtatapos, today is 20. So, meron pa Nabalita silang kasi natin kahapon. dalawang araw pa. Ang balita kahapon ay Kahapon dapat yung deadline. 21. Sa nagtatapos. Di ba? 21 ang deadline. So, May natapos 21. na ng 22. 22 matatapos. 22 na matatapos. Di 22, mayroon pa silang pagkakataon. So, nilinaw lang. Apo. Nilinaw nila na instead of May 21, it's May 22. Oo, yung mga gustong i-check yung listahan ng participating gasoline station para do sa fuel subsidy, puntahan nila yung Facebook page ng DOE. Para makita doon. At ayun, syempre makatulong pa rin doon sa ating mga PUB driver. Malaking bagay din kasi. Oo, talaga naman. laking Dahil tipid medyo yun. mataas pa rin naman yung ating petroleum products kasi bago magkaroon ng gulo dyan sa Middle East, yung diesel nasa 55 or 56 55 per liter. 55 per liter ang presyo ng diesel bago maggera at nung kainitan ay pumalo pa ng 155 hanggang 160 per liter ang presyo ng diesel. At usapang presyo, magtatakda po ang Department of Agriculture ng suggested retail price na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., napagkasunduan ito kasama ang mga rice industry stakeholders upang mabalanse ang kita ng mga magsasaka at gastos ng consumers. Nilinaw ng DA na hindi ito price ceiling, kundi gabay lamang sa patas na presyo ng lokal na bigas sa merkado. Mas mataas ng bahagya ang SRP ng lokal na bigas kumpara sa imported rice na may temporary price cap na 50 pesos kada kilo. Inaasahan namang maglalabas ang DA ng memorandum kaugnay ng pagpapatupad ng bagong suggested retail price sa mga susunod na araw. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Agriculture na nakahanda silang tumulong sa mga retailer para sa mas mababang presyo ng supply ng bigas kasunod ng implementasyon ng 50 pesos na price cap sa imported rice. Samantala, plano rin ng ahensya na magbigay ng presidential assistance para sa mga magsasaka sa Benguet kasunod ng mga ulat ng umano'y bagsak presyo na bentahan ng gulay sa lugar. May umahataw na balita si Mia Alonzo. Sa gitna ng ipinatutupad na 50 pesos na price cap sa imported na bigas, nakahandang tumulong ang Department of Agriculture sa mga retailer na maaapektuhan ng polisiya. Naunan ang binanggit ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi maaaring opsyon ang pag-ubos ng mahal na stocks ng imported rice bago sumunod sa 50 pesos na kada kilo na price cap. Ayon sa kalihim,
mas mainam na itago na lang muna ang mga dati ng stocks ng bigas at saka na lamang muling ibenta sa merkado kapag natapos na ang 30 araw na implementasyon ng price cap. Nasa usapan na nila yun sa kanilang supplier, no? At kung kailangan nilang tulong namin, tutulong kami siyempre. Lalo na sa panahon na to. Ayon kay Secretary Chu Laurel, may mga alternatibong mapagkukunan ng supply ng murang imported rice sa ilalim ng Binhi Project, Planters Product Incorporated o PPI Project at maging sa pamamagitan ng mga cooperating wholesalers at importers para mayroon pa ring tinatayang 5 pisong margin ng mga retailer. Ipinaliwanag din ng kagawaran na isinasaalang-alang ng 50 pesos na price cap ang mga posibleng dagdag gastusin tulad ng logistics, spoilage o pagbaba ng kalidad o pagkasira at iba pang hidden cost upang kumita pa rin ang buong value chain. Kailangan maayos natin to dahil ayaw natin ng hoarding and profiteering, no? Lalo na sa panahon ngayon. No? At kailangan natin mapababa ang inflation natin. Lalo na ngayon at para makatulong sa overall na sitwasyon ng lahat ng mamamayan. So ang request ng DA at ng buong gobyerno ay magtulong-tulungan tayo, mga consumers, mga traders, importers, retailers para mas maayos yung presyo natin ngayon para makatulong sa lahat. Samantala, pinaplano na rin ng ahensya ang pagbibigay ng presidential assistance para sa mga magsasaka sa Benguet kasunod ng mga ulat ng umano'y bagsak presyong bentahan ng gulay sa mga kalsada na umaabot sa halagang 2 piso na lamang. Well, tuloy-tuloy naman ang DA ngayon na namimili ng mga produkto mula doon, pati nga yung Office of the President bumibili. But we can only buy so much. The real issue is overproduction talaga. Meron naman tayong mga gagawin pang fuel subsidy, no? Para sa makatulong. Tapos pinag-iisipan namin ngayon, nasa plano na malamang maghahandog tayo ng presidential assistance to farmers sa Benguet very soon. Ayon sa DA, posibleng makatanggap ng tinatayang nasa 2,300 pesos ang bawat benepisyaryong magsasaka sa ilalim ng nakahandang ayuda. Inaasahan naman na ilalabas sa mga susunod na araw ang karagdagang detalye para sa implementasyon ng nasabing presidential assistance, gayon din ang listahan ng mga magsasaka na apektado ng krisis. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office ang isang government vehicle ang sinasabing lumabas o lumabag sa batas trapiko matapos na mag-counterflow na nagresulta sa pagharang sa trapiko at pagkaantala sa usad ng ibang mga motorista. Sinasabing pumwesto sa maling linya ang nasabing sasakyan na pag-aari ng gobyerno na nagdulot ng abala sa iba pang mga sasakyan. Ipinatatawag ng LTO ang driver ng nasabing sasakyan, gayon din ang representative ng naturang ahensya at pinaharap sa Intelligence and Investigation Division sa darating na May 26 upang magpaliwanag hinggil sa insidente. Sila ay posibleng maharap sa kasong administratibo na kinabibilangan ng obstruction of traffic, driving against traffic, improper person to operate a motor vehicle at compulsory registration of motor vehicles. Isinailalim na sa alarm status ang nasabing sasakyan habang pinatawan na rin ng 90-day preventive suspension ang lisensya sa pagmamaneho ng driver nito. Hataw Balita Ngayon. Ipinagutos ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pag-aalis sa pwesto sa District Engineer at Engineer 3 mula DPWH Cordillera Administrative Region. Matapos po na masawi ang isang siklista ng mahulog sa bangin sa may La Trinidad, Benguet. Ayon sa DPWH, walang sapat na road safety signages at traffic control device tulad ng concrete barrier sa nakatenggang gumuhong bahagi ng kalsada sa Bequel sa La Trinidad, Benguet na naging dahilan ng pagkahulog sa bangin ng isang siklista. Git ni Secretary Dizon, hindi na dapat maulit ang ganitong klase ng trahedya dahil sa kapabayaan ng mga opisyal ng ahensya. Muli ring nagbabala ang kalihim sa lahat ng mga kontratista ng DPWH na hindi nagpapatupad ng striktong safety measures kapag nagsasagawa ng konstruksyon. Babala ng kalihim, otomatikong maharap sa kanselasyon ng kontrata
blacklisting at kaukulang kasong kriminal ang mga kontratistang mapatutunayang may mga paglabag. Hataw Balita Ngayon. Sabi ng mga nag-comment, binabasa ko dun sa post ni Secretary Dizon. Good job, sir. Tama lang po yan. But ito, pangkalahatan nito. Hindi nila siguro naintindihan yung importance ng signages. That is very important kasi pag may sign ka dyan, may signages na nakalagay, magkakaroon ng advance information yung mga motorista na yung susunod na babagtasin mong lugar, may danger. Halimbawa, may blind spots, mayroon kondisyon na malalim ang bangin. Pag walang signages, anong impormasyon na makukuha mo? Wala kang makukuha ang impormasyon. That is the importance of signages. Makaka-prevent yan ng aksidente. Okay, kung mapatutunayan, may binanggit ka na mapapatunayan, mag-ikot ka. Mag-ikot ka. National Capital Region, mag-ikot ka. Mag-ikot ka sa mga karatig na lugar. Napakarami niyan. Napakaraming hindi sumusunod diyan sa regulasyon na yan, which is very important. Kaya nga ang sabi, tama yung ginawa ni Secretary Dizon. Tama na. Dahil kailangan may mapanagot. Yeah. Gaya naman dyan sa Benguet, talagang pasyalan yan ng mga motorista, hindi lang ng siklista, pati yung mga may hilig na mag-drive ng motor. Napakahalaga nung signages gaya ng binabanggit mo nga, Ani. Pagka wala nun, kaming mga lalo na nagmumotor o nagdadrive, talagang tinitignan. Pagka wala niyan, dire-diretso ka. That's correct. Sa Benguet, marami pang mga kurbada dyan. Tama. O mga delikadong lugar. Madalas ang rock slide dyan, landslide sa mga kalsada. At hindi lang sa Benguet, sa iba't ibang lugar nga ng bansa. Kaya nga rin ba sinasabi natin, ikutin nyo lang yung Metro Manila. Ikutin nyo yung mga karatig na lugar. Napakaraming hindi nagpa-follow niyan. Pero, Ulitin natin, mga kasambahay na nakikinig at nanonood, pwede kayo mag-report siguro. O itong lugar na ito, walang nakalagay na signages. Kasi yung signages, that's an early warning system. Makikita mo, mayroon blind spot, mayroon mga korbadang daanan, yung condition ng kalsada, makikita mo, may sharp curve, accident prone, mga ganyan, pag mayroong signages. pero ito kasi, yung particular na senaryo na ito, hindi dahil sa walang signages, dahil ito ay danger zone na dahil kurbado o ano man. Ito talaga kasi, merong gumuhong bahagi ng kalsada at bangin siya. So, matik yun, dapat sa SOP ng DPWH, pag merong ganun, maglalagay sila ng mga babala para ma-warningan itong mga dumadaan na mga siklista, motorista, at kahit sino man na gumagamit ng kalsada. Dahil delikado nga ito, lalo na pagka hindi ka pamilyar doon sa lugar na yon, mabubulaga kayo ng tawag ng mga nagmumotor doon. Gabi o madaling araw. Oo, mahirap yun. Kaya yung pobreng siklista naglagdag, talagang patay. Hindi ito dahil sa hindi nila naintindihan, kundi dahil may kapabayaan. Yun yung sinasabi ni Secretary Dizon. Kaya matik tinanggal niya ang mga nangunguna doon para mag-set ng halimbawa na dapat, kumbaga call ito sa lahat din ng head ng DPWH sa mga probinsya na pag may mga ganyan sitwasyon, akto na agad. Huwag hinahintayin may mamatay pa. Kailangan patupad ano talaga yung standard operating procedure. Pag mayroong ganyang nasirang kalsada, anong gagawin? Lagyan ng mga warning device. Okay. Yung binabanggit mo na kahit na hindi nila naintindihan, talagang hindi naintindihan nila yung importance ng signages. Naintindihan nila, kapabayaan lang talaga. Okay. That's a combination. Naintindihan mo, tapos may kapabayaan. Naging engineer ka, alam naman di mo maintindihan yun. Okay. Ibig sabihin, Basic yun. Okay. Ibig sabihin, dapat ma-educate natin yung sambayanan. Pag mayroon kayong mga nakitang ganyan, help us para matulungan yung gobyerno. Dalawa kasi yung nakakasakop diyan sa mga daanan. Yan ba sakop ng National Road? Pag National Road, that is under the Department of Public Works and Highways. Pag local road, that is under the LGU. So you are going to call the attention of the LGU, yung engineering department na nakakasakop na lugar yan, if it is a local road. Kaya sana, mabigyan pansin yan ng mga kontratista at ng DPWH nga. Kasi nga kahit dun sa mga dito sa Metro Manila, sa amin lang di sa Laguna, may mga karansan tayo dyan, may kinoconstruct na kalsada, yung isang lane.
Di ba? Tapos wala man lang ng mga ganung babala. Lalo pagka umulan, yung hinukay nila natatakpan ng tubig Totoo Kaya yan. pagka nadaanan, wala. Yeah. Simple lang Totoo yung yan, motor. pag kami ganyan. Kasi nung na-experience ko before, nung nag-graveyard shift ako sa field, ilang beses kaming naka-encounter ng nirescue natin. Kasi nagkasama natin yung UNTV News and Rescue pag nagro-rubing ng gabi. Ilang beses kami naka-encounter ng na-rescue natin, kadalasan motorista, no, motorsiklo. Yung meron palang ongoing construction, putol yung kalsada. Ayan, ganyan. Walang warning device. Ang nangyari, Warning sign. walang warning sign, walang reflector. Sad-sad siya. Okay. Aksidente talaga ang motorista. Ibig sabihin, i-identify niyo yung road if it is a national or local roads. Kung yan ay under ng local, you're going to call the attention of the LGU. Dapat, Mayor, bakit mayroon ganito? Dito naman sa National Road, lahat ng National Road na nasasakupan ng DPWH. Kaya ang sinasabi natin, yung signages, hindi lamang yan doon sa mga matataas na bulubundukin. Dapat yan sa iba't ibang mga lugar. Kahit patag, mayroon dapat na lang yan ng signages. Ayan, Ayan. So again, tama din itong ginagawa ng Secretary Vince Dizon. At the same time, partisipasyon din ng ating mga mamamayan. Ang safety, responsibilidad ng mamamayang Pilipino, hindi lang sa gobyerno. Kung mayroon kayong mga ganyan na na-observe, don't hesitate to call. I-report nyo yan sa social media para makaprevent tayo ng aksidente. At sa pagpapatuloy ng ating hataw balita ngayon, inaanyayahan ni Education Secretary Sonny Angara ang publiko na makibahagi sa nalalapit na Brigada Eskwela 2026. Iniimbitahan ng kalihim ang lahat na makiisa na gagawing sabayang paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralan bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na pagsisimula ng klase para sa school year 2026 to 2027. Idaraos ang Brigada Eskwela sa darating na June 1 hanggang June 5, 2026, habang muli namang nakatakda ang opening ng klase sa mga public school sa darating na June 8. Iniinganyo po natin ang lahat na makilahok sa Brigada Eskwela 2026. Tulungan po natin ang ating mga paaralan, ang ating mag-aaral, ang ating mga teachers at makibahagi tayo sa komunidad. At dito po ang tunay na diwa ng bayanihan at dito po pabangon at lalago ang ating mga komunidad. Maraming salamat po sa lahat na makikilahok. Hataw Balita ngayon. Nakibahagi sa isinagawang nationwide assessment ng Department of Education ang nasa 24,000 mga aspiring school principals. Ayon sa DepEd, nakiisa sa 2025 National Assessment for School Heads ang nasa 23,994 examinees na idinao sa 65 testing sites sa buong bansa. Layo ng nasabing assessment na patibayin pa ang school leadership at mabigyan ng oportunidad ang mga eligible candidates na maiangat sa posisyon bilang school principal upang maisakatuparan ng One School Principal Vision ng DepEd. Hataw Balita ngayon. Ayan. Marami-rami yan Yung mga gustong maging school principal. Very good. Ayan. Para at least yung gusto nga ng DepEd na mangyari, yung One School Principal Vision. Maganda naman talaga. Dapat merong leader, merong principal ang bawat eskwelahan. Long overdue na daw yan. Kasi may mga eskwelahan, acting principal ang umaakto. Tapos may mga ospital pa, may mga paaralan pa na dalawa ang hawak ng isang school principal. Merong ganun. Kasi nga kulang. Kulang talaga. At ang ano doon is maganda yung kagayan, nagdaos ng nationwide assessment para sa principals. Mapapabilis yung kumbaga promotion ng mga teacher. Kasi may mga kakilala ko, may mga nakakausap ako ang trabaho niya, acting principal, ang sweldo niya pan teacher. Sabi niya, tagal namang ma-approve ng ano ko. Alam mo maganda yan, isa pa, para yung ibang mga teachers na, nakakapagod na dito, mag-apply kaya ako abroad. Ayan. Diba karamihan ng mga teachers, ang kanilang bagsak ay
maghanap ng trabaho sa abroad. Lalo na hindi man ganyan yung mga teacher. Inviting ang sahod. Di ba po? O kaysa naman magpapagod ako ng gusto dito. Magkaka-TV na ako dito sa... Walang nangyayari. But again, that's a good news. Kasi magagaling naman talaga teacher natin. Okay, talaga naman. Pwede mo Sabak International. Ay, tama ka doon. Kaya maganda ito, magandang balita yan. Sana tuloy-tuloy yung magandang balita para sa ating mga guro. Samantala, naghahain po ng panukalang batas si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ng contra ticket scalping. Ako, maraming matutuwaan nito. Sa ilalim ng House Bill number 9171 o ang proposed Anti-Ticket Scalping Act, nais na mapanagot sa ilalim ng batas ang mga mapagsamantalang nagre-resale ng mga admission tickets sa iba't ibang events ng sobra-sobra sa orihinal na presyo ng mga ito. Aabot naman sa 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos na multa at pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 3 taon ang ipinanukalang parusa sa mga lalabag na scalpers. Hataw Balita ngayon. May good news tayo dito. Magsasagawa daw po ng Palengke Caravan ang Social Security System o SSS simula sa darating na May 25 hanggang 31. Nais ng SSS na mailapit ang kanilang serbisyo sa ating mga kababayan kung saan sila mismo ang magtutungo sa iba't ibang mga lugar upang hindi na dumayo pa ang mga miyembro sa kanilang mga tanggapan. Kabilang sa mga serbisyo ng SSS na maaaring i-avail ng ating mga kababayan sa Palengke Caravan ang mga sumusunod. SSS number issuance, member data change, SSS records and contributions verification, employer verification, PRN generation, loan application, may SSS registration and assistance, at general inquiries. Para sa iba pang detalye, abangan ang mga announcement ng SSS sa kanilang social media. Hataw Balita ngayon. This is a good news. Ano po? Pero may tinitingnan tayo dun. How about the pension ng mga SSS member? Di ba isa yan sa mga nirereklamo nila? Kadalasan, pabalik-balik ako doon. Pudpud na yung sapatos ko. Hanggang ngayon, hindi pa na aayos yung pension ko. Yung ginagastos ko doon sa pag-process ng pension ko, sa pabalik-balik ko, ito yung ganito, mga dokumento, naubos na yung naubos na yung budget ko. Kulang pa yung... Kasi sa tanggapan ng SSS, marami talagang pila, maraming tao. Kaya malaking bagay ito. That's Caravan, correct. That's correct. Malaking tulong yan kasi karamihan ng umaasa sa pensyon, alam naman natin, yan din yung mga nagme-maintenance ng gamot. That's correct. But doon sa service nila, ay wala kasama. Hindi kasama yon. Pero pwede sila magtanong. Categorize na kung ano yung mga services na pwede nilang puntahan. Kung kayo pupunta doon and then you will be inquiring that, di na-mention doon sa binalita natin. Pero sa kabuuan, pwede kayong magtanong. Pwede kayong magtanong at masagot kayo. Huwag ipagtatampo ng mga pensioners natin na nagpa-follow up niyan. Pero napakalaking tulong yan. Imbis na pupunta sila sa SSS, nung mga ganong klaseng services, maa-avail na nila doon. Ayan, maganda po yan. Sana nga, madalas yung mga ganyang proyekto ng SSS. Ayan, madalas. Okay. Madalas, ibig sabihin, mapadalas. Oh, ayan. At Maging madalas. mapalawak pa, di ba? Maging madalas. Maging malimit. Ayan. Maganda yung ginamit mong word kasi kung mapapadalas yan, mas madami tayong mga kababayan na maaabot ng kanilang... Saka maganda yung inilalapit sana mismo sa mga tao dahil kaysa yung tao ang pupunta sa mga opisina ng SSS. Yan, maganda po yan, SSS. Okay. Samantala, mga kasambahay, patuloy kayong kumantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras po natin sa buong kapuluan, 9 na minuto na makalipas. Ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Maaari nang bumisita ang mga Pilipino sa Angola ng hanggang 30 araw nang walang visa. Ayon sa Department of Tourism, sakop ng visa-free arrangement ng bansang Angola ang mga
may hawak na Philippine passport. Kinumpirma rin ng Department of Foreign Affairs na pinapayagan ng mga Pilipino na manatili sa Angola ng hanggang 70 araw kada taon. Matatagpuan sa Southwestern Africa ang Angola at kilala ito sa mga natural attractions, wildlife at mga tourist destination tulad ng Calandola Falls at Namib Desert. Hataw Balita ngayon. Muli na ang ibabalik ng Cebu Pacific ang kanilang mga flight patungo sa Dubai simula sa darating na July 2, 2026. Pansamantalang sinuspinde ng airline ng ilang buwan ang kanilang Dubai flights sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ayon sa Cebu Pacific, muli mag-ooperate ang kanilang Dubai flights 4 na beses sa loob ng isang linggo na nakaschedule sa araw ng Martes, Huwebes, Sabado at Linggo. Sa ngayon ay pwede nang magpa-rebook ang mga pasahero na dati nang nakansila ang flights bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Hataw Balita ngayon. Iminumungkahi ng isang infectious disease expert na habang maaga pa ay dapat nang magpatupad ng mas mahigpit na monitoring at screening ang Pilipinas laban sa nakamamatay na Bundibugyo strain ng Ebola virus. Si Lalaine Moreno, humahataw. Mas maigi pa rin yung screening and monitoring pagdating dito sa Pilipinas rather than restriction of travel to these countries, no? Kasi nasanay na tayo dito. Naniniwala si infectious disease expert Dr. Ron Gensolante na hindi kailangan magpatupad ng travel restrictions ng Pilipinas sa mga bansang Congo, Uganda o iba pang mga bansa sa Africa dahil sa Bundibugyo virus. Kamakailan ay nagdeklara ang World Health Organization ng Public Health Emergency of International Concern matapos masawi ang mahigit 100 individual at mahigit 400 suspected infectious sa Democratic Republic of Congo dahil sa Bundibugyo, isang rare strain ng Ebola virus. Sa kasalukuyan, limitado lamang ang Ebola outbreak sa Congo at Uganda. Ayon kay Dr. Solante, sa ngayon ay hindi pa high risk ang bansa sa Bundibugyo dahil wala pang may nakapasok na galing sa mga African countries na infected ng Ebola. Nagpapatupad rin ang border control ng Department of Health at sinusuri ang mga inbound passengers lalo na ang mga returning Filipinos para malaman kung saan silang bansa galing at kung posible silang exposed sa mga taong infected ng Ebola virus. Ilan naman sa mga sintomas ng Ebola virus na maaaring bantayan ay ang lagnat, masakit ang ulo, masakit ang katawan, pagsusuka, hirap sa paghinga, pagdurugo sa iba't ibang parte ng katawan na patuloy na lumalala. Any patient presenting with lagnat, masakit ang ulo, masakit ang katawan, tapos nagsusuka, nahihirapang huminga, tapos nagdudugo sa iba't ibang parte ng katawan at pwedeng lumalala hanggang mamamatay. Those are the manifestations of hemorrhagic fever. Gayunman, naniniwala si Dr. Solante na handa ang Pilipinas dahil nalampasan na ang nangyaring COVID-19 outbreak. Mayroon ding mga ospital, isolation room at personal protective equipment para sa mga healthcare na mag-aalaga sa mga infected patient. Kailangan lang anya na muling magpatupad ng mas maagang detection at diagnosis ng virus na galing mismo sa RITM o Research Institute for Tropical Medicine. Ganon din ang inventory ng mga hospital bed capacity, PPE, gamot at mga swero para handa tayo sakaling makapasok ang virus. Dapat ring may magandang koordinasyon at information drive ang mga LGU, komunidad at healthcare system para iwas sa panik. Payo naman ni Dr. Solante sa publiko, laging panatilihing maging malusog, laging maghugas ng kamay at magsuot ng mask kapag exposed sa maraming tao. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. At para po sa mga balita naman sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Texas, USA. Marie, magandang umaga. Global News. Yes, Annie, magandang umaga sa iyo at magandang umaga sa ating mga kasangbahay. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig.
Nagpahayag ng pangamba ang World Health Organization o WHO sa nakikita nilang mabilis na pagkalat ng Ebola virus sa Democratic Republic of Congo at karatig bansa nitong Uganda. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 500 suspected cases at higit 130 suspected deaths ang naiuugnay sa outbreak ng mapanganib na sakit. Pero ano nga ba ang Ebola virus? At paano ito naiahawa o naipapasa? May hatol na balita si Oralyn Quijano. Idineklara na ng World Health Organization o WHO bilang public health emergency of international concern ang lumalalang outbreak ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagdeklara ng ganitong antas ng alert ang Director General ng ahensya bago pa man magpulong ang Emergency Committee. Early on Sunday, I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda. Ayon sa WHO, pinangangambahan nila ang mabilis na pagkalat ng sakit kaya agad nilang pinakikilos ang iba't ibang sektor upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. I did not do this lightly. I did it in accordance with Article 12 of the International Health Regulations after consulting the ministers of health of both countries and because I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic. Ayon sa mga pinakabagong datos, umabot na sa 516 ang suspected cases ng Ebola sa DRC, habang nasa 33 naman ang confirmed cases. May 2 naman ng kumpirmadong kaso sa Uganda, kabilang ang isang nasawi na biyaherong nagmula sa DRC. Iniulat din na may isang American citizen na nagpositibo sa Ebola at dinala na sa Germany para gamutin. So far, 30 cases have been confirmed in the DRC from the northern province of Ituri. Uganda has also informed WHO of 2 confirmed cases in the capital of Kampala, including 1 death among 2 individuals who traveled from DRC. And there is 1 US citizen confirmed positive and transferred to Germany, as reported by the US. Naiulat ang pinakamatinding sitwasyon sa Ituri Province sa silangang bahagi ng DRC malapit sa hangganan ng Uganda at South Sudan. Ayon sa mga otoridad, mahirap makontrol ang pagkalat ng virus dahil sa mga armed conflict doon, malawakang paggalaw ng mga tao at kakulangan sa health facilities sa rehiyon. Nagpositibo na rin ang ilang mga health workers na nagdudulot ng pangamba at posibleng healthcare-associated transmission o pagkahawa sa loob ng mga pagamutan. Deaths have been reported among health workers, indicating healthcare-associated transmission. There is significant population movement in the area. The province of Ituri is highly insecure, as you may know. May mga kaso na rin sa mga urban area tulad ng Goma sa DRC at Kampala sa Uganda kung saan mas mataas ang tsansa ng mas malawakang pagkalat ng sakit. Ayon sa WHO, posibleng mas marami pa ang tunay na bilang ng mga kaso dahil sa mabagal na detection at limitadong laboratory testing sa mga liblib na lugar. These numbers will change as field operations are scaling up, including strengthening surveillance, contact tracing, and laboratory testing. Ang kasalukuyang outbreak ay dulot ng Bundibugyo strain ng Ebola, isang bihirang uri ng virus kung saan wala pang aprobadong bakuna o tiyak na gamot sa ngayon. This epidemic is caused by Bundibugyo virus, a species of Ebola virus for which there are no vaccines or therapeutics. In the absence of a vaccine, there are many other measures countries, of course, can take to stop the spread of this virus and save lives, even without medical countermeasures, including risk communication and community engagement.
Ang Ebola ay isang matindi at kadalasang nakamamatay na sakit na dulot ng virus na unang natuklasan sa DRC noong 1976. Pinaniniwalaang nagmula ito sa mga fruit bats at maaaring maipasa sa mga tao sa pamamagitan ng direktang paghawak sa mga infected animals tulad ng mga paniki, unggoy, porcupine at iba pang wildlife. Sa tao naman, kumakalat ang Ebola sa pamamagitan ng direktang pagdikit sa dugo o iba pang bodily fluids ng isang infected person, kabilang ang laway, pawis, suka at dumi. Maaari rin itong makuha sa mga kontaminadong bagay at sa paghawak sa bangkay ng mga namatay sa Ebola. Karaniwang nagsisimula ang mga sintomas sa lagnat, matinding pagod, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at sore throat. Habang lumalala ang sakit, maaari nang makaranas ng pagsusuka, diarrhea, pananakit ng tiyan, pantal sa balat at pagpalya ng mga organ tulad ng atay at bato. Sa matitinding kaso, maaari ring magkaroon ng internal at external bleeding, tulad ng pagdurugo sa ilong, gilagid at pagkakaroon ng dugo sa suka o dumi. Ayon sa WHO, ang incubation period ng Ebola ay umaabot sa 2 hanggang 21 araw at nagiging nakakahawa lamang ang isang tao kapag may mga sintomas na ito. Upang makaiwas sa Ebola, pinapayuhan ang publiko na maghugas palagi ng kamay, iwasan ang direktang paghawak sa mga may sintomas, gumamit ng protective equipment, at agad magpatingin sa health facility kapag nakaramdam ng mga sintomas. Mahalaga rin ang contact tracing, maagang pag-isolate ng mga posibleng kaso, safe burial practices at maayos na impormasyon sa mga komunidad para mapigilan ang pagkalat ng virus. Sa kasalukuyan, nananatiling nakaalerto ang iba't ibang bansa habang nagpapatupad ng mahigpit na border control upang maiwasan ang pagpasok ng nakamamatay na virus. Oralyn Quijano, humahataw sa balita ngayon. Samantala, naglagay na ng mga trap ang mga scientists sa Argentina upang hulihin at suriin ang mga rodent na posibleng may dalang hantavirus. Isinasagawa ang operasyon sa paligid ng Ushuaia matapos mayugnay sa hantavirus outbreak ang cruise ship na MV Hondius, kung saan 3 ang nasawi. Ayon sa mga eksperto, sinusuri kung taglay ng mga rodent ang Andes strain ng hantavirus na kilalang maaaring makahawa sa tao. Naglagay ang mga biologists at park personnel ng hanggang 150 traps sa mga kagubatan at trails sa Tierra del Fuego National Park. Sa ngayon, naniniwala ang mga lokal na scientists na posibleng sa ibang rehiyon ng Argentina nahawa ang mga biktima ng hantavirus sakay ng cruise ship. Hataw Balita ngayon. Kasunod naman ng banta noong linggo, muling ipinagpaliban ni US President Donald Trump ang umano'y panibagong pag-atake ng Estados Unidos sa Iran dahil sa mabagal na usad ng negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Ayon sa US President, nakiusap umano sa kanya ang ilang bansa sa Gulf na huwag munang umatake at bigyang panahon ang gumugulong usapang pangkapayapaan. May hataw na balita si James Bontuyan. Handa na sana ang Estados Unidos na muli maglunsad ng malawakang pag-atake laban sa Iran matapos ang ilang linggo tigil putukan. Ayon kay US President Donald Trump, loaded na ang mga barkong pang-militar ng Amerika para sa isang operasyon na layuning atakihin ang Iran at pilitin itong itigil ang ambisyon sa nuclear program. Gayunman, 1 oras bago ang kataktang pag-atake, pinigilan ng ilang bansa sa Gulf region ng Pangulo na muling maglunsad ng opensiba. I was an hour away. We were all set to go. We were going to be striking it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are loaded. They're loaded to the brim. And we were all set to start. Kay Trump,
pinili niyang ipagpaliban ng pag-atake matapos makatanggap ng piusap mula sa mga leader ng Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Naniniwala umano ang mga nasa bansa na may pag-asa pa ring makabuo ng kasunduan sa pagitan ng Washington at Tehran. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. Sa post ni Trump sa Truth Social, inihayag nitong inutusan niya ang US military na ihinto muna ang planong pag-atake, ngunit manatiling handa para sa posibleng malakihang operasyon sakaling mabigo ang negosasyon. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon. Nauna nang nagbabala si Trump noong linggo na tumatakbo na ang oras para sa Iran habang patuloy ang pag-usad ng negosasyon. Muli rin itong iginiit na hindi papayag ang Estados Unidos na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. We're not going to let Iran have a nuclear weapon. So I was called by these 3 countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing out of them, I'd be very happy. Samantala, hindi naman naniniwala ang Iran na ang pakiusap ng mga bansa sa Gulf ang dahilan ng pagpapaliban ni Trump ng pag-atake. Ayon kay Ebrahim Azizi, hepe ng National Security Commission ng Iranian Parliament, hindi itinuloy ng Estados Unidos ang opensiba dahil alam nito na kayang gumanti ng Iran. Nanindigan din si Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi susuko ang Iran sa mga karapatan nito kahit pa may negosasyon. Nagbabala naman ang mga matataas na opisyal ng Iranian military na handa ang kanilang mga puwersa na gumanti sakaling muling umatake ang Estados Unidos. Sa kabila ng umiiral na tigil putukan, patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at anumang oras ay nananatiling posible ang pag-atake na tiyak na makakaapekto hindi lamang sa mga bansa sa gitnang silangan kundi sa buong mundo. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang International Energy Agency sa mabilis na pagbaba ng commercial oil stocks habang nagpapatuloy ang tensyon sa Middle East. Ayon kay IEA Chief Fatih Birol, mabilis umanong nauubos ang mga oil reserves kahit naglabas na ng mga strategic stocks ang iba't ibang bansa. Patuloy kasing naapektuhan ng supply ng langis matapos harangin ng Iran ang tanker traffic sa Strait of Hormuz kasunod ng mga pag-atake ng Amerika at Israel. Nagbabala rin ng ilang airlines na sa posibleng kakulangan ng jet fuel sa mga susunod na linggo habang papalapit ang peak travel season sa Northern Hemisphere. Sa ngayon, nakapagpapalabas na ng mahigit 400 million barrels ng emergency oil reserves ang mga miyembro ng IEA upang makatulong sa pandaigdigang supply ng langis. Hataw Balita ngayon. Samantala, ilang araw pa lang ang lumilipas matapos ang pagbisita ni US President Donald Trump sa China, isa namang malaking world leader ang dumating sa Beijing at ito ay si Russian President Vladimir Putin. Matagal nang itinuturing ng China na malapit na kaibigan ang Russia at patuloy pang pinalalakas ng dalawang bansa ang kanilang ugnayan sa gitna ng mga umiiral na tensyon ngayon sa mundo. Narito ang humahataw na balita. Dumating na sa Beijing, China si Russian President Vladimir Putin para sa kanyang 2 araw na state visit sa imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping. Ito na ang ika-25 pagbisita ni Putin sa China bilang presidente ng Russia, patunay ng matagal ng malapit na relasyon ng dalawang bansa. Inaasahang formal na sasalubungin ni Xi si Putin sa Great Hall of the People sa Beijing, kung saan gaganapin ang mga pag-uusap hinggil sa ekonomiya, enerhiya, seguridad at iba pang global issues. Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня.
May nakahanda ring gala reception bilang pagdiriwang sa ika-25 anibersaryo ng China-Russia Treaty of Good Neighborliness and Friendly Cooperation. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, pag-uusapan din ng dalawang leader ang mga key international and regional issues o mahahalagang usaping pangrehiyon at pandaigdig. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ang digmaan sa Ukraine, sitwasyon sa Iran kasama ang krisis sa Strait of Hormuz at kooperasyon sa larangan ng enerhiya at trade. Ang pagdating ni Putin sa China ay nangyari ilang araw matapos bisitahin ni US President Donald Trump ang Beijing. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Itinuturing ni Putin si Xi na isang malapit na kaibigan at inilalarawan ang relasyon ng China bilang ironclad o matibay at matagalang partnership. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Malaki ang naging papel ng China sa ekonomiya ng Russia matapos maharap ang Moscow sa mga sanctions dahil sa digmaan sa Ukraine. Sa kasalukuyan, ang China ang pinakamalaking bumibili ng Russian oil at gas habang patuloy rin ang pagtaas ng bilateral trade ng dalawang bansa. Ayon sa mga datos, mahigit 70% ng imports ng China mula Russia ay mineral fuel kabilang ang langis at natural gas. Inaasahan din na muling tatalakayin ang planong Power of Siberia 2 pipeline, isang malaking natural gas project na magdudugtong sa Russia at China sa pamamagitan ng Mongolia. Malaki rin ang epekto ng digmaan sa Iran sa mga talakayan dahil apektado ang China sa pagharang sa Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo. Sa panig naman ng Russia, mahalaga ang pagbisita ni Putin dahil patuloy na humaharap ang Kremlin sa pressure bunsod ng matagal ng digmaan sa Ukraine. Sa kabila nito, patuloy pa rin nagsisikap ang China at Russia na palalimin ang kanilang partnership habang kapwa tinututulan ng anilay pagdomina ng Estados Unidos at mga kanlurang bansa sa global order. Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon. Malaki na ang epekto sa Russia ng mga ginagawang pag-atake ng Ukraine sa mga oil facilities ng Moscow, gayon din ng mga sanctions sa kanila na ipinapataw ng iba't ibang bansa. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nalulugi na ang Russia at naapektuhan na ng haba ng digmaan pati ang kabuuang ekonomiya nito. May hataw na balita si Joanne Nano. Iginiit ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagbubunga na ang Ukrainian long-range sanctions sa Russia. Nakararanas na umano ng malaking pagkalugi ang Russia matapos tamaan ng mga pag-atake ng Ukraine ang mga oil refinery, oil depot at energy facilities ng Moscow. Ayon pa kay Zelensky, umaabot na sa 10% ang ibinaba ng oil refining capacity ng Russia sa loob lamang ng ilang buwan. Тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Sinabi rin ng Ukrainian President na napipilitan ang ilang malalaking kumpanya sa Russia na isara ang mga oil well dahil sa mga pinsala at pagbagsak ng produksyon. Ayon sa Ukraine, may isang Russian oil company pa na umano'y nagsara ng halos 400 oil wells, bagay na itinuturing nilang malaking dagok sa industriya ng langis ng Moscow. Ipinaliwanag ni Zelensky na mas mahirap para sa Russia na muling paandarin ang mga isinarang oil wells kumpara sa ibang oil-producing countries. Природа
російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей. Malaking issue para sa Russia ang pagkalugi sa langis dahil labis na nakadepende sa export ng oil at gas ang ginagamit na pondo ng pamahalaan. Gayon din ang gastusin sa pagpapatuloy ng digmaan sa Ukraine. Bukod sa mga pagkalugi sa enerhiya, inaangkin din ng Ukraine na lumalalim na ang krisis sa pananalapi ng Moscow. Ayon kay Zelensky, umaabot na sa halos $80 billion ang federal budget deficit ng Russia sa unang 5 buwan pa lamang ng taon, na mas malaki pa kaysa sa inaasahang deficit para sa buong taon. Sinabi rin niya na ilang mga rehiyon sa Russia ang malapit ng mabankrupt dahil sa bigat ng gastusin sa digmaan. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ayon pa sa Ukrainian President, hindi na umano sapat ang pondo ng Kremlin para tustusan ang matagalang digmaan. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang palitan ng mga airstrikes at drone attacks ng Russia at Ukraine mahigit 4 na taon mula nang mag-umpisa ang digmaan noong February 2022. Patuloy namang nagiging malabo ang mga usapang pangkapayapaan dahil kapwa naninindigan ng Moscow at Kyiv sa kanilang mga kondisyon para sa posibleng tigil putukan. Samantala, patuloy na iginigiit ng Russia na kaya pa nitong tustusan ng digmaan habang nagpapatuloy ang mga pag-atake at labanan sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Joanano, humahataw sa balita ngayon. Inalis na ng North Korea ang bagong konstitusyon nito ang anumang pagbanggit sa reunification, muling pag-iisaon ng North at South Korea. Sa ilalim ng binagong charter, itinuturing na ngayong hostile state o kaaway ang South Korea habang pinapalawak din ang kapangyarihan ni North Korean leader Kim Jong-un sa paggamit ng nuclear weapons. Ayon sa mga eksperto, malaking pagbabago ito sa polisiya ng North America o North Korea na matagal nang nagsusulong ng reunification ng Korean Peninsula. Nagbabala rin ang ilang analysts na maaaring magdulot ang bagong polisiya ng mas matinding tensyon at posibleng sagupaan sa border ng dalawang Korea. Sinabi rin ng mga observers na lalo nitong pinagtitibay ang kapangyarihan ni Kim at ang direksyon ng Pyongyang bilang nuclear state. Hataw Balita ngayon! At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Round Rock, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Maraming salamat, Marie Peñaranda. At patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras alas 5:39 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang kanilang ginawang investigasyon sa shooting incident noong nakaraang linggo. Ipinakita nila sa media ang ilang detalye ng pangyayari, kabilang na ang bagong kuha ng CCTV footage mula sa Senado. May hataw na balita si Nel Maribohok. Unang-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. Walang nangyaring pag-atake sa Senado. Ito ang lumabas na resulta sa ginawang investigasyon ng Philippine National Police o PNP sa shooting incident sa Senado noong gabi ng May 13. Ipiniresinta ng PNP sa media ang kanilang mga nakuhang ebidensya, partikular na ang CCTV footage. Ayon sa PNP, 6:17 PM ng May 13, makikitang dumating ang 29 na NBI agents sa GSIS main building kasama ang GSIS security bilang tugon sa hiling ni GSIS General Manager Vic Veloso na i-secure ang lugar. 6:51 PM, nagsimula ng mag-inspeksyon ng NBI agents sa ilang bahagi ng GSIS office kasama ang kantin nito kung saan malapit ang lugar kung saan nangyari ang putukan.
Inikot rin ang Level 2 medical hallway nito. 6:52 p.m. makikitang nakarating ang mga tauhan ng NBI sa veranda ng kantin. 7:02 p.m. nang postehan na ng 2 NBI agents ang naturang lugar kung saan matatagpuan ang pinto papuntang Senate premises kung saan dito naganap ang putukan. 7:39 p.m. nadinig naman ang sinasabing drilling sound. Because at the GSIS premises, particularly at the ground floor, may pinto po doon na steel door na pinortify ng ating maintenance or security ng GSIS. They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all the doors of the Senate of the GSIS connecting to the Senate. 7:44 p.m. nag-assemble na ang Marine Security at OSAA sa pangunguna ni Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska. 7:45 p.m. sumugod na ang grupo ni Aplaska sa target area, partikular sa outdoor canteen ng GSIS office kung saan nakabantay ang 2 ahente ng NBI. 7:46 hanggang 7:49 ng gabi, nangyari naman ang pagkompronta sa NBI agents hanggang sa naganap ang putukan. According to testimony of General Aplaska himself, he opened the door and he asked, "Sino ka?" The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired 3 shots into the, not exactly to the direction, but 3 shots towards the to the vicinity of the NBI agent. And you can see the muzzle fire, the blast. Pakita mo, General. Rewind, please, rewind. 10 seconds. Yan. 1, 2, 3. 3 firearms. 4. Yan. Papaputok sila. Nag-withdraw. The NBI agent withdrew behind the air conditioning duct units. And because he was being fired upon, he discharged a cover fire. Take note that the cover fire was because he was under the impression that he was under attack. 7:50 p.m. makikita sa CCTV footage na inabandona ni Aplaska at OSAA personnel ang lugar ng insidente. Base pa sa investigasyon, 2:30 ng madaling araw ng May 14, nakitang umalis si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate. Particularly, makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner. May paliwanag naman si DILG Secretary John Vic Remulla kung bakit NBI ang hiniling na mag-secure ng GSIS main office sa halip ng mga pulis. PNP was already guarding the front of the building. We had approximately 1,000 plus. In this case, he thought it more prudent that the NBI secure the area according to their capacity. Ayon sa PNP chief, may nangyaring koordinasyon sa Senado ukol sa ipatutupad na seguridad sa GSIS. Umaga pa lang ng May 12, may nag-coordinate na po na nagko-coordinate na ang GSIS security officials and the OSAA security officials with regards to the security on GSIS. That will show that there was really a meeting. Kahapon, ibinigay na ng PNP kay Department of Justice Secretary Frederick Vida ang resulta ng investigasyon. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian na magkaroon ng patas na investigasyon ang nangyaring gulo sa Senado noong gabi ng May 13. Kasunod ito ng inilabas na resulta ng investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring shooting incident sa Senado. May umahataw na balita si Jed Neresina.
Nais muna ni Senator Sherwin Gatchalian na makita ang magiging resulta ng investigasyon kaugnay ng nangyaring gulo sa loob ng gusali ng Senado noong nakaraang linggo. Ayon sa Senador, mas mabuting ipaubaya ang pagsisiyasat sa isang independent body, gaya ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, o kaya naman ay sa Office of the Ombudsman upang maging patas sa dalawang panig. Ngunit para kay Senator Gatchalian, ang pinakamahalaga ngayon ay maiayos ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, lalo na sa mga ganitong uri ng operasyon o sitwasyon. Akong perspective ko, iwasan din nangyari. Ako nakikita kong isang dapat may improving coordination with NBI, PNP, even the military. Kakailangan but better coordination para hindi tayo nagkakaroon ng akala ko ganito, akala ko ganyan. Diyan tayo magkakaroon. Mahalaga rin aniyang makapagbalangkas o makagawa ng mga kinakailangang reforma upang hindi na muling maulit ang naturang insidente. Dapat ang Senado rin maimbestigahan. Of course, NBI dapat rin imbestigahan para bantay. And importante ngayon, malaman natin kung mga may gumawa nito o nagkamali. At yung reforms, paano natin maiwasan to? Kasi ayaw natin maulit to, ayaw natin maingil to, yun na lang walang nasaktan. So the next step is how to prevent this, how to avoid such an incident. Nauna nang inihayag ng senador na itinuring niya ang pangyayari na pambabastos sa rule of law at demokrasya. Hindi aniya katanggap-tanggap na malagay sa panganib ang buhay ng mga senador, mga empleyado ng Senado at media sa loob mismo ng kanilang bakuran. Samantala sa ngayon ay wala pang inilalabas na tugon o paliwanag si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga naging pahayag sa Malacanang kagabi kaugnay ng gulong nangyari sa Senate premises. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Kabila ng usapan ng panibagong kodita sa Senado para sa isang mambabatas mula sa minorya, hindi ito ang kanilang prioridad sa ngayon. Samantala, panibagong chairperson sa isang Senate committee ang pinangalanan ng Senado kahapon. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Hindi pa prioridad sa ngayon ang panibagong palitan ng Senate leadership. Ayon kay Senator Win Gatchalian, anya dapat munang mas bigyang pansin ang mga trabaho nila bilang mambabatas sa gitna ng mga kasalukuyang hamon na kinakaharap ng bansa. Kaka-change lang ng leadership, trabaho muna tayo guys. Isa si Gatchalian sa mga lumulutang na pangalan na posibleng pumalit na Senate President sakaling magkaroon muli ng kudita sa Senado. Ayon yan sa rekomendasyon ng kanyang kaibigan na si Senator Mig Zubiri maging Senator Coco Pimentel. May I just say this is my candidate for Senator. Nagpasalamat naman si Senator Gatchalian sa dalawang mambabatas sa tiwalang ibinibigay ng mga ito sa kanya. Ngunit hindi nito sinagot kung mayroon na nga bang pagpupulong ang grupo ng minorya hinggil sa panibagong kudita para mapatalsik sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Samantala, inihalal na sa plenaryo ng Senado kahapon si Senator Mark Villar bilang bagong chairperson ng Finance Committee. May I respectfully move to elect Senator Mark Villar as chairperson of the Committee on Finance, Vice Senator Win Gatchalian. So moved, Mr. President. Any objection? Hearing none, motion is approved. Tiwala naman ang pinalitan nitong si Senator Gatchalian na magagawa ni Senator Villar ang trabaho bilang bagong finance chair. Ayon sa former finance chairperson, isa ito sa maituturing na pinakamakapangyarihang komite dahil dadaan dito ang pera ng buong bansa. Si Mark is marami na rin siyang dinaanan ng mga iba't ibang posisyon. Galing siya sa isang business family, so naintindihan yung finance. Mawag siya ng malaking departamento, nag-DPWH, so naintindihan yung takbo ng public finance. So ako naman nakikita ko na magiging maayos naman yung patakbo ng finance. Samantala, may ilan pang komite ang nananatiling bakante bunsod ng pagpapalit ng Senate presidency noong nakaraang linggo. Isa sa mga hinihintay ay kung kanino ibibigay ang chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee.
Evan Alvarez humahataw sa Balita Ngayon. Inihayag ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na mayroon na silang lead hinggil sa posibleng kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Gayunman, tumanggi pa ang opisyal na magbigay ng detalye ukol dito. Kung meron man po, I have to apologize because it's a part of our process sa law enforcement. So, hirap naman po mag-announce na nandito siya. Kasi people try to speculate. Yung namin lang yung lead na binigay. That we have a lead kung nasan talaga. Pero in the meantime, we will suspend yung announcement kung nasan talaga siya. Hindi rin sinigot ng NBI Director ang tanong kung aarestuhin na nila si Senator Bato sakaling matagpuan na ang mambabatas. I cannot answer, I'm sorry, because that's part of our internal procedure right now. What I can assure you, there is a valid warrant, there is already orders, but in the meantime, we are monitoring. Tiwala ang House Prosecution Panel na may sapat na ebidensya para i-convict si Vice President Sara Duterte oras na gumulong na ang paglilitis. Hindi naman takot ang mga miyembro ng prosecution team sa magiging epekto sa kanila ng impeachment trials sa 2028 elections. May hataw na balita si Rosalie Cos. Humarap sa publiko sa kauna-unahang pagkakataon ang 10 sa 11 miyembro ng House Prosecution Panel sa pangunguna ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Ito ay upang tiyaking handa na silang humarap sa Senate Impeachment Court para sa napipintong paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Tiwala ang public prosecutors. Sapat ang kanilang mga ebidensya para makakuha ng conviction, lalo na kung hindi tutugunan ng kampo ng pangalawang Pangulo ang matitinding aligasyon. Now, with regards to the trial, if they will not be appearing, it will depend really on the appreciation and judgment of the senator judges if the evidence of the prosecution, considering the absence of the evidence of the defense, will be enough for them to render a judgment of conviction. Tiwala rin ng mga itong hahayaan ng Senate Impeachment Court na maipresenta nila ang kanilang mga ebidensya laban kay VP Duterte sa paglilitis. Kung haharangin ang ebidensya namin, remember that we are not the ones in trial. Huhusgahan din ng bayan ang ating mga senator judges. And while we will give them utmost respect, siguradong ang pagtingin ng taong bayan sa isang impeachment court na hindi papayag na ilabas ang ebidensya ay makapagbabago ng damdamin ng mga Pilipino. The decision on admissibility of evidence are made by the Senate as an impeachment court. But the discretion to present evidence kung ano pa yung ihahain namin na ebidensya ay nasa kamay ng prosecution. And the court cannot interfere with that discretion. Boto ng 16 sa 24 na senador ang kinakailangan para makonvict si VP Duterte, kung saan permanenteng disqualification sa paghawak ng posisyon sa gobyerno at pagkatanggal sa pwesto ang constitutional penalties. Samantala, tinanong din ng House prosecutors kung hindi ba sila nag-aalala sa magiging epekto ng impeachment sa kanilang plano sa 2028 elections. We are fulfilling our constitutional duty as House prosecutors, as congressmen, as representatives of our constituents. And lahat po kami ay nandito para lang ipakita ang ebidensya laban sa Vice Presidente na nakita naming may pagkakasala. Kaya nga po naglabas po tayo ng articles of impeachment. Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. Kung si ML Partless Representative Leila de Lima naman ang tatanungin, iginiit nitong hindi pagiganti ang gagawin niyang pagtayo bilang House Prosecutor sa impeachment trial ni VP Duterte. Hindi ko po style yan. Hindi po ako yung nag-exhibit ng vendetta. Ang para sa akin lang po, nakatingin lang po ako lagi sa prinsipyo ng katotohanan at pananagutan.
Itinuturing naman ng House Prosecution Team ang fake news at disinformation bilang pinakamalaking hamon sa gitna ng inaasahang impeachment trial ni VP Duterte. Rosa Lico, Zumahataw sa Balita Ngayon. Inihayag ni dating 1 Tahanan Party List Representative Nathaniel Odocado na dismayado sa naging boto niya sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang ilan nilang mga taga-suporta sa Visayas at Mindanao. Pero itinanggi nitong ito ang dahilan ng pagbibitiw niya sa pwesto bilang kongresista. Si Rosalie Cos, Humahataw. Isa si dating 1 Tahanan Party List Representative Nathaniel Odocado sa 257 mga kongresistang bumoto ng pabor sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahilan para maitransmit ito sa Senado. Pero isang linggo, kasunod ng impeachment vote nito, isinapubliko ang pagbibitiw nito sa pwesto. Itinanggi ng kongresistang may kinalaman ng issue ng impeachment sa kanyang resignation. Anya, bunso dito ng kanyang kalusugan at pamilya. For me, it's really a personal reason given my situation po na medyo kailangan ko magpahinga. And at the same time, my kids are growing up. 4 years old and 2 years old yung mga anak ko po. Medyo kailangan ko na po silang tutukan. Gayunman, aminado itong dismayado ang ilang taga-suporta ng 1 Tahanan Party List sa Visayas at Mindanao sa kanyang desisyon sa Articles of Impeachment. Taong 2025 nang i-endorso ni Senator Bongo ang 1 Tahanan Party List. But I can say that our supporters, specifically from Cebu and Mindanao, kasi Cebu we got 118,000 votes and Mindanao almost 100,000. Then medyo frustrated sila. In fact, I've been getting several messages, PM, not only by people online but also my real friends who really asked me what happened with my vote. So I had to explain. Samantala, kabilang naman sa posibleng humalili sa dating kongresista ang fourth nominee ng partido na si Elmer Catulpos, chairman ng 1 Tahanan Party List at Chief Executive Officer ng Brigada Group of Companies. Gayunman, tatalakayin at pagkakasundoan pa ito ng partido. Rosa Lico, Humahataw sa Balita Ngayon. Pinayagan ng Pasig City Regional Trial Court ang National Bureau of Investigation o NBI na magkaroon ng access para buksan ang mga gadget ni Peanut Gallery Media Network o PGMN founder Franco Mabanta at iba pa nitong mga kasamahan. Ito'y may kaugnayan sa issue ng umano'y extortion laban kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa sinasabing mga video na magdidiin sa mambabatas sa issue ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay NBI Director Attorney Matibag, malaking tulong ito upang kanilang maimbestigahan ang serye ng mga impormasyon kung sino-sino ang mga maaaring nakausap ni Mabanta hinggil sa umano'y pangingikil ng 350 million pesos kay Congressman Romualdez kapalit ng hindi pagsasapubliko ng nasabing video. On Friday, we received the order allowing us to have access sa mga gadgets na nawala, including kay Franco Mabanta. So, yung cyber warrant namin na-approve. Ibig sabihin po nito, yung telepono ni Franco Mabanta, mabubuksan namin at legally, we can obtain informations, videos, pictures, text messages, text logs, lahat po. So, yung mga nakausap niya, kung sino man yung mga kinausap ng personality, we will have access to that. Malalaman po namin. Patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Oras sa buong kapuluan, 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, 6:02 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Ilang magkakasunod na araw na po na isinailalim sa red at yellow alert status ang Luzon at Visayas grid bunsod ng kakulangan o manipis na reserbang power supply. At para talakayin ang issue na yan, makakausap natin ngayong umaga si National Grid Corporation of the Philippines o NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza. Magandang umaga po, Attorney Alabanza, at marami pong salamat sa inyo pong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Magandang umaga, Bernard, at magandang umaga din sa inyong mga tagapanood.
Opo. Attorney, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, maaari niyo po bang maipaliwanag kung bakit po madalas nitong mga nakaraang araw ay isinasailalim po sa red at yellow alert ang Luzon at Visayas grid? At para sa publiko na rin po, ano po ba ibig sabihin pagka sinabing red at yellow alert status? Pag sinabing yellow alert, ibig sabihin manipis na yung pasobra na kuryente. No? So bukod sa kinukonsumo nating kuryente, may kinakailangan ang NGCP bilang transmission service provider na tinatawag na ancillary services. Yung ancillary services ay kuryenteng binibili ng NGCP sa power plant at ginagamit namin yan kung sakaling magka-abres sa transmission system. Pag yellow alert, ibig sabihin kulang na yung pasobra, kulang na yung ancillary services. Kaya kung sakaling magkaroon pa man ng karagdagang power plant na bumagsak o di kaya biglang sumirit ang konsumo ng kuryente, maaring ma-degrade o ma-downgrade ang red alert system dun sa red alert. Pag red alert, kulang na yung supply ng kuryente at maaring magkaroon ng power interruption. Opo. Attorney, bakit po ngayon itong mga nakarang araw ay para lang sa publiko, sa kaalaman po nila, bakit po nagiging nadadalas ito pong pagtataas ng red at yellow alert? Well, nag-umpisa yan ng marami talaga mga planta na naka-unplanned maintenance shutdown. Ibig sabihin, biglaan silang tumirik kasi sa kada taon nakipag-ugnayan ng NGCP sa mga power producers para pag-usapan namin yung maintenance schedule sa isang taon. Ginagawa natin yan para hindi nagkukumpulan sa isang panahon yung mga maintenance shutdown para na din magkaroon tayo ng sapat na supply ng kuryente sa buong taon. Ngayon, ang nakikita natin nung nakaarang mga taon mula pre-pandemic pa, 2019 ang naalala ko, masyado nang numinipis yung supply ng kuryente dahil sa unplanned maintenance shutdown o yung mga plantang biglaan tumitirik na wala doon sa maintenance schedule. So nung May 12, coming into May 12, marami na ho rin tayong power plants na naka-unplanned maintenance shutdown or yung hindi na ho sila gumagana, biglaan tumirik. At meron din ho, bukod pa yan doon sa naka-derated o yung mga plantang mas liit yung kanilang ginagawang kuryente kesa sa kanilang idineklara. So, as of May 12, meron tayong mga 1,800 more or less megawatts na wala na sa transmission system. Sa kasamaang palad, nung May 13, nagkaroon naman ng aberya ang transmission lines ng NGCP. 2 linya po yung nawala on May 13. At dahil sa pagkawala ng 2 linyang yan, I think 3 pang dagdag na planta ang nawala sa transmission system. Umakyat ngayon sa higit na 4,000 megawatts yung nawala sa sistema. At dahil nawalan ka ng supply, tapos mataas ang demand, kasagsagan ng init noon, nauwi tayo sa red alert. Ito po, attorney, yung mga sinasabi niyo po na nadadalas na outages na ito since naobserbahan niyo po nitong pandemic. Ano po ba ang paliwanag nila dito at pagka ganun po ba hindi nila na i-deliver yung dapat sanang i-deliver nila na kuryente? Ano po ang may pananagutan po ba sila doon o ano po ba ang dapat ginagawa ng NGCP pagka ganun? Well, ang NGCP, linawin ho natin muna, na may isang pribadong kumpanya na may prangkisa at concession mula sa gobyerno para patakbuhin yung transmission facilities na pag-aari ng gobyerno. So bilang isang transmission service provider na pribado, wala kaming otoridad para supervise sa mga power plants. Yung poder na yan nasa Department of Energy. Having said that, of course, nakakatanggap kami ng report at iba-iba yung dahilan kung bakit biglaang tumitirik yung mga power plants. Ngayon, ang tumitingin dyan at sumusuri sa pananagutan ng bawat sektor ng kuryente, kung may pananagutan sila sa mga nagiging power interruptions, yan po ang
regulator natin ang Energy Regulatory Commission, so ang ERC po. At ang Department of Energy or ang DOE, sila po yung tumitingin talaga sa mga power industry players kung merong mga pananagutan o kailangang pagandahin sa sistema para maiwasan ng mga power interruptions na ganito. Pag ganito po na nakakaranas tayo ng mga red at yellow alerts sa mga grid, paano po yung ginagawang management to? Paano minamanage ng NGCP yung available na power supply? Mario, ninyo po maipaliwanag sa amin kung bakit kailangan na magpatupad ng rotational brownout. Yun kasi ang karaniwang tanong po ng ordinaryong mamamayan. Well, pag kasi kulang ang kuryenteng dumadaloy sa sistema, tapos hindi tayo magtanggal ng mga customer o yung mga gumagamit, hindi tayo magbawas ng konsumo, magkaka-epekto yan dun sa frequency o napaka-technical na terminology na yan, pero ang papangit yung kalidad ng kuryente. At kung pangit ang kalidad ng kuryenteng dumadaloy sa linya ng NGCP, pangit din ang kalidad ng kuryenteng papasok sa mga distribution utility katulad ng Meralco at ng kooperatiba sa ibang mga probinsya. So para mapanatili yung kalidad ng kuryente at hindi makasira ng mga makinang nakakabit sa sistema, including yung mga equipment o yung mga refrigerator, air conditioners, and other electronic appliances na nakakabit sa sistema, nagpapatupad tayo ng power interruptions para na rin protektahan yung sistema, kasi pag hindi natin yan ginawa, posibleng mas lumala ang problema at mas lumawak pa. So para bang protection yan ng transmission system para hindi lumawak ang problema. Para rin huyang kung isipin nyo sa isang bahay, pag nagkaroon ng short circuits, meron ho tayong circuit breaker. Yung circuit breaker ho, ang trabaho niyan, patayin yung isang sirkito kung saan nakakabit yung nagka-aberyang appliance para hindi kumalat ho dun sa ibang mga nakakabit pang kuryente na naka-plug. So similarly, may protection system po ang NGCP, pati po ang mga generators at ang distribution utilities na kung sakaling magka-aberya, hindi nakakalat. No? So pag ganyan ho, nagpapatay ho talaga tayo. Gumagana ho yung ganyang protection at nagpapatay ho talaga tayo mga nakakabit para mapanatili yung kalidad ng kuryenteng nananatili dun sa sistema. Ayun, ganun po pala yun. Napakaliwanag at napakadaling intindihin ng ordinaryong mamamayan yung pagkakapaliwanag nyo po. Ito pong umiiral ngayon na El Nino, ito po ba posible na maka-apekto sa mas madalas na power interruption? May epekto po ba yung mainit na panahon? Yes, definitely po, talagang malaki ang epekto ng mainit na panahon sa supply ng kuryente. Unang-una, napakataas ng konsumo. In fact, noong May 12, one day before nagkaroon ng red alert ang Luzon grid, nalagpasan natin yung pinakamataas na konsumo ng 2025. So talaga kumbaga sa kasagsagan tayo ng gamit nung nangyari yung red alert kasi napakainit ng panahon. So on the demand side o sa konsumo, bigla ho talagang sisirit yan dahil mainit ang panahon, mas maraming gumagamit ng air conditioner. Yung mga air conditioner na nakabukas, kumbaga mas malaki ang konsumo ng kuryente kasi nga mainit ang panahon. Bukod pa dyan, hirap din ho yung mga ibang makina katulad na rin ng power plants na tumatakbo kapag mainit ang panahon. So minsan ho nakakadagdag sa stress ng power plants yung kainitan ng panahon at maaari ho rin silang biglaang tumirik kung masyado nang mainit. Ang tinatawag nilang ambient temperature. So, nakaka-apekto po talaga yan sa lahat ng klaseng makina. Kasama na dyan ang generators kung mainit ang panahon. So, dalawang epekto po niya, no? On the load side, mas mataas ang konsumo. Pangalawa, on the supply side, maaaring mag-shutdown ng mga planta kung sakaling masyadong mainit ang temperatura. Okay po. Ngayon po ba may naasahan tayo ulit na red o yellow alert? At hanggang kailan po ba natin ito nakikita na tatagal? Well, right now, yung mga plantang na apektado nung line outage,
nakabalik na siya. Linawan natin yung nasirang linya, nangyari yan May 13. At ang prioridad ng NGCP, ayusin yung linya. So nagawa naman natin yan on the same day, May 13 rin natin inayos. So dapat, pag naayos na yung linya, makakabalik agad yung mga apektadong power plant. Unfortunately, natagalan sila ng pag-start up, inabot ng 5 araw. So, May 17 na nakapag-online uli yung mga planta. Kaya, nung May 13, 14 at 15, nagkaroon ng red alert kasi hindi pa nakakabalik yung plantang apektado. Pero nung pumasok ang May 18, yung Monday, wala ng red alert kasi nakabalik na yung planta. Ngayon, kung makakaasa ba tayo ng karagdagang power outage or power interruptions, hindi natin masasabi. Kasi yun nga, ang isang malaking dahilan ng power interruption ay yung biglaang pagpalya ng planta. So kung sakaling wala ng karagdagang planta ang biglaang pumalya o sakaling kung wala na ring magiging aberya sa transmission system, katulad ng nangyari noong May 13, wala na tayo dapat maging problema or wala na dapat tayong makitang alert status sa Luzon Grid. Pero kung sakaling maulit yung mas dumami pa yung plantang naka-forced outage o yung unplanned maintenance shutdown o sakaling may iba pang maging aberya sa transmission system or maski na sa distribution system, maaring makaramdam ang mga consumers ng power interruption. Kung kayo po ba tatanungin, dapat po sa tingin nyo, dapat madagdagan pa. Mga ilang planta pa po kaya ang kailangan natin sa bansa para hindi naman ganito kanipis yung supply ng kuryente natin? Definitely po, no. Matagal na actually ina-advocate ng NGCP yan na dapat magkaroon tayo ng karagdagang planta. Kasi pag marami ang pasobra, maski masira ang linya or maski may bigla ang tumirik na planta, may pagkukunan tayo ng kapalit na kuryente. Kaya lang natin nararamdaman itong power interruptions, dala ng unplanned maintenance shutdown o pagtirik ng planta o ng linya ay dahilan na manipis ang pasobra. So pag nag-down o tumirik yung planta, wala nang kapalit. So yun ho ang talaga importante. Okay. Sige po, attorney, panghuli na lang po. Kung meron po kayong mensahe sa ating mga kababayan, nasa sa inyo po ang pagkakataon na. Well, humihingi po ang NGCP ng paumanhin kung sa mga naabala noong May 13. No? Pero gusto lang po naming ipaliwanag na ang NGCP po, ginagawa niya ang lahat ng mga kaya niya para maibalik agad ang serbisyong pan-transmission. At nung araw na yun, naibalik natin ng wala pang 12 oras yung transmission system. At sa bawat tag-init, whether or not magkakaroon tayo ng red alert, mainam ho talaga yung magtipid tayo o masino pang paggamit ng kuryente. Bukod sa makakatulong ho yan doon sa kanipisan ng supply ng kuryente sa buong bansa, makakatulong rin ho sa ating mga budgets. Sa mga may bahay na nagbabudget, makakatulong naman ho talaga kung maganda ang gamit natin ng kuryente, mababawas-bawasan yung ating bayarin sa kada buwan. So again, paalala lang ho ng NGCP na maging masinop sa paggamit ng kuryente ngayong panahon ng tag-init, lalo na ngayong panahon ng tag-init. Alright, maraming salamat po, Attorney Cynthia Alabanza, ang tagapagsalita po ng National Grid Corporation of the Philippines. Maraming salamat po. Maraming salamat at magandang umaga. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, muling nanguna ang Armed Forces of the Philippines sa mga institusyon ng pamahalaan na pinagkakatiwalaan ng Sambahayang Pilipino o Sambayanang Pilipino. Batay sa resulta ito ng pinakabagong survey na inilabas ng Okta Research Group. Kaugnay nito, labis naman ang pasasalamat ng AFP sa patuloy na pagtitiwala at suporta ng mga Pilipino sa sandatahang lakas. May hataw na balita si Ryan Lacanlale.
nakakuha ng 72% na trust rating at 70% na satisfaction rating ang Armed Forces of the Philippines mula sa latest tugon ng masa survey ng Octa Research Group para sa unang quarter ng taong 2026. Lumabas sa resulta na nananatiling isa ang AFP sa pinakapinagkakatiwalaan at best performing na mga institusyon ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Ayon pa sa survey, mayorya ng mga Pilipino ay may kamalayan sa papel at presensya ng sandataang lakas ng Pilipinas. Malaki rin umano ang suporta ng publiko sa modernization program ng AFP, lalo na sa pagpapalakas ng kakayahan nito sa pagprotekta sa teritoryo ng bansa, kabilang na ang West Philippine Sea. Isinagawa ang survey mula noong March 19 hanggang March 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews mula sa 1,200 adult respondents. Isinagawa ang survey mula noong March 19 hanggang March 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews mula sa 1,200 adult respondents. Para sa AFP, malaking inspirasyon ito para sa kanila para mas lalo pang pagbutihan ng sandataang lakas ang pagtupad ng kanilang mandato na maglingkod para sa bayan. So these are really very good numbers for us and hindi namin sisirain ang tiwala na ibinigay ng taong bayan at nagpapasalamat po kami sa tiwalang ito. This actually fuels our drive to perform our mandate better. Naniniwala ang AFP na nananatiling mataas ang pagkilala ng publiko sa sandataang lakas bunsod ng kanilang presensya sa iba't ibang mga operasyon sa bansa. Kabilang narito ang internal security operations, territorial defense, humanitarian assistance, disaster response at development efforts. So nandiyan po lagi ang inyong AFP sa lahat ng iba't ibang operasyon. We are parts and members ng iba't ibang committees na fino-form as we move towards development dito sa ating ISO. Tiniyak naman ng AFP na mananatili itong tapat sa kanilang mandato at ipagpapatuloy ang paglilingkod sa sambayan ng Pilipino ng may integridad at dedikasyon. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikialam ang Pilipinas sa issue sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa Pangulo, gagawin ng Pilipinas ang lahat upang hindi madamay ang Pilipinas sa gulo at maisulong ang kapayapaan sa rehiyon. May hataw na balita si Nel Maribuhok. Muling inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi maiiwasang madamay ang Pilipinas sa anumang mangyayaring gulo sa Taiwan. Ito ang ipinaliwanag ng Pangulo ng tanungin ukol sa posisyon nito sakaling magkaroon ng giyera sa nasabing bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, napakalapit ng Pilipinas sa Taiwan bukod pa sa libu-libong mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho doon. Giit niya, hindi nais ng Pilipinas na madamay sa anumang gulo. In the Philippines, we do not have a choice because Taiwan is so close to the Philippines and we have almost 200,000 Filipino nationals who living and working in Taiwan. So we have many other considerations, but we end up in the same position that we want to avoid any confrontation, we want to avoid any hostilities because of and around Taiwan. Simply because we do not want to be involved in any war. We do not want to be involved in any conflict. Ayon pa sa Pangulo, hindi makikialam ang Pilipinas sa issue ng China at Taiwan. Pero naniniwala siya na mareresolba ang anumang gulo sa mapayapang paraan. And when it comes to Taiwan, as far as the Philippines is concerned, we do not interfere with something that is an internal matter. However, what we counsel everyone involved is that any conflicts be resolved peacefully. And again, it all revolves to peace. Kaugnay pa nito, patuloy na kinikilala ng Pilipinas ang One China policy. The Philippines has, from the very start, always held a One China policy. We have always held a One China policy. And we will continue to do that. Nel Maribuhok, humahataw sa Balita Ngayon.
Ipinadidismiss ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court ang petisyon na naglalayong i-disclose o isiwalat ang medical records ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa komentaryong inihain ni Solicitor General Darlene Berabe, sinabi nito na bigo umano ang petitioner na si dating House Speaker Pantaleon Alvarez na magpakita ng anumang constitutional basis upang atasan ng Pangulo na magsumite ng resulta ng mga ginawang pagsusuri sa kanya. Nakasaad din dito na ang naturang petisyon ay isang fishing expedition lamang. Dito na tayo. Alamin na natin ang latest presyo ng mga pangunahing bilihin. Ihahati dito sa atin ni Mikey Samson live. Live report. Good morning! Kumusta ang ginagawang price monitoring nyo dyan sa Dagonoy, Mikey? Yes, Ma'am Annie, good morning! At isang Wednesday morning na punong-puno din ng good vibes ang bati natin sa ating mga kasangbahay. At nandito nga po tayo ngayon sa Dagonoy Market dito sa may San Andres, Bukid, Manila para muli ay update ang ating mga kasambahay patungkol sa presyo ng pangunahing bilihin gaya na lamang ng isda, gulay at karne. At sa ating pag-ikot-ikot dito nga po sa Dagonoy Market ay napag-alaman po natin na ang presyo po ng isda at ang presyo ng karne ng baboy ay tumaas. Pero pagdating naman po sa presyo ng gulay at presyo ng karne ng manok, yan naman po ay bumaba. At ngayon nga po, ang pinakamabili po dito ay yung mga nakaganito na nakapackage pagdating sa gulay. Talagang yung mga ganito, 20 pesos lamang, ito itong pakbet, 20 pesos lamang at ito ay magkakasya sa 1 hanggang 3 tao. At para naman po, sa iba pang mga presyo dito sa Dagonoy Market, ang presyo po ngayon ng isda. Ayan. Sa tilapia po tayo, ang isang kilo po ng isda ay nagkakahalaga ng 150 pesos. Ang presyo naman po ng bisugo, ang isang kilo niyan ay nasa 340 to 350 pesos. Ang per kilo naman po ng dalagang bukid ay nasa 300 pesos at ang pampano po ay nasa 380 pesos ang bawat kilo. Ang isang kilo ng galunggong ay 200 pesos. Gayon din ang alumahan. Pareho po yan na 200 pesos. At ang bangus naman po ay nasa 240 to 280 pesos ang bawat kilo. Pagdating naman po sa gulay, ang kamatis po ay nasa 60 pesos per kilo. Ang sibuyas po ay nasa 80 pesos ang bawat kilo. Ang bawang naman po ay nagkakahalaga ng 120 pesos. Ang ampalaya po ay nasa 100 pesos per kilo. Ang labanos po ay nasa 120 per kilo. Ang sayote ay nagkakahalaga ng 70 pesos per kilo. Ang bawat kilo ng repolyo ay nasa 60 pesos at ang talong ay 70 pesos naman ang bawat kilo. Pagdating po sa Pechay Tagalog, 60 pesos naman po ang isang tali. At ang isang kilo, 60 pesos. At ang kangkong po ay nasa 15 pesos at ang okra ay nasa 10 piso ang bawat tali. Pagdating po sa pata, ayan, sa karne ng baboy, ang pata po ay nasa 340 pesos per kilo. Ang bawat kilo naman po ng kasim ay nasa 350 pesos. Gayon din po ang pigi at ang pork chop, pare-pareho po yan, na 350 pesos per kilo. Sa liempo naman po, yan ay nagkakahalaga ng 400 pesos ang bawat kilo. Sa manok naman po, ang paa ng manok ay nasa 150 pesos. Ang wings ay nasa 220 pesos per kilo. Ang quarter legs ay nagkakahalaga ng 200 pesos per kilo. At gayon din, ang whole dressed chicken, nasa 200 pesos din po ang bawat kilo. At para naman po sa special shoutout po natin, maraming salamat po sa Renato Espejo Vegetable Stall, Jinky and Piña Vegetable Stall, Helen Meat Shop, number 335 and 340 Chicken Stall, Virgie Fish Stall, Consulta Susan Fish Stall, Renato and Aurings Dagupan Bangus Stall. At syempre maraming salamat din po sa mga palagi nakasupport na si Sis Minda Sional, ang ating pong market coordinator, ang mga mothers and marshals from Robel Rojas at San Andres, at syempre po, ang admin, security at lahat po ng vendors dito po sa Dagonoy Market. Yan po muna ang update mula dito sa San Andres, Bukid, Manila. Balik po sa inyo, dyan sa studio.
Mikey Samson mula dyan sa Dagonoy Market na matatagpuan po sa San Andres, Manila. At hindi rin natin kailangan yung nagsusupervise niyan, andyan si Josa at saka si Alex. Magandang umaga. No more time. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Mateo Kapitulo 6, talatang 22. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-20 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad, 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Danis. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako naman po si Annie Rantoy. Standby na po kayo. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat sa Diyos at magandang umaga.